nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte, at that time mayor, sa Ilocos, pumunta siya doon sa punto ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya. wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nag-declare up, hindi pa nga nakafile eh. Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? O, sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya, nung May 2016, dire-diretso, November 2016, linibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun, at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya? Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo, baka sakali swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao, walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. Tapos, after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun.